Nagsisimula ang kwento sa isang sikat na virtual reality game na tinatawag na Nugate. Ngunit bigla itong naging nakamamatay na laro ng matuklasan ng mga manlalaro na hindi na sila makalabas at kapag namatay ka sa laro, mamamatay ka rin sa totoong buhay. Ang tanging paraan para makatakas ay tapusin ang laro. Dito natin nakilala si Sheena, isang manlalarong determinado na makarating sa pinakadulo. Makikita natin si Sheena na nakahanda ng harapin ang huling boss ng laro habang pinapaalalahanan siya ng kanyang mga NPC na mag-ingat. Sinimulan niya ang laban at sa unang bugso ay naputol niya ang pakpak ng halimaw ngunit agad itong nagsimulang mag-regenerate. Dahil dito, pinabilis niya ang pag-atake. Unti-unti niyang pinababa ang HP ng kalaban hanggang sa muli itong tangkain maghilom, pero bago pa nito magawa iyon, ibinagsak ni Sheena ang huling atake. Pagkatapos ng laban, nakatanggap siya ng maraming titulo at inanunsyo ng game system na natalo na ang final boss, ibig sabihin, makakalabas na ang lahat ng manlalaro. Tiningnan ni Sheena ang kanyang scroll at nakita ang mga player na unti-unting nagla-log out hanggang siya na lang ang natira. Habang naghahanda na siyang umalis, biglang may bumukas na kakaibang gate. Nagtaka siya dahil ang pagkatalo sa final boss dapat ang huling event ng laro. Pagmulat niya, nasa isang malawak na parang na siya. Nalilito si Sheena, sobrang totoo ng paligid para sa isang laro. Kaya agad niyang tiningnan ng status window at doon niya napansing tumaas ang mga stats niya dahil sa mga titulong nakuha niya matapos talunin ang boss. Sinubukan niyang mag-log out pero wala na ang opsyon. Tinangka rin niyang maghanap ng ibang online players pero walang koneksyon ang network. Nagtaka siya kung paano pa rin siya nakakalaro kung wala namang internet. Ginamit niya ang isang item para makabalik sa kanyang bahay, ngunit sa daan ay napansin niya ang isang lungsod na dati wala naman sa mapa. Nang makarating siya, nakita niya ang kanyang bahay, pero may isang babaeng hinihila palabas ng barrier ng ilang lalaki. Bigla namang lumitaw ang isang halimaw, kaya nagsitakbuhan ang mga lalaki at sinagip ni Sheena ang babae. Pagkapasok nila sa bahay, nagpakilala ang babae bilang Tiara at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Akala ni Tiara ay kaibigan siya ng kanyang master pero hindi alam ni Sheena kung sino ang tinutukoy niya. Binanggit ni Tiara na kilala ng lahat si Shay mula sa Moon Sanctuary. At nagulat si Sheena, si Shay ay isa sa mga support character na nilikha niya sa laro. Napansin niyang nagdududa si Tiara, kaya sinabi niya na magkaibigan sila noon at tinanong kung nasaan si Shay. Hindi siya sinagot ni Tiara dahil estranghero pa rin siya sa paningin nito. Sa halip, inalok niyang iparating ang mensahe kay Shay kapalit ng 1,000 joules, ngunit ipinakita ni Sheena ang isang coin at ipinaliwanag na isa lang itong Gale. Nagulat si Tiara dahil ang Gale coin ay katumbas ng 10 bilyong joules. At maaari pa raw itong i-enchant. Mas lalo siyang namangha nang marinig niyang sa laro, ang Gale ang pinakamababang halaga ng pera. Tinanong ni Tiara kung sino talaga siya. Sagot ni Sheena, isa siyang high human. Ngunit nagulat siya nang malaman ni Tiara na 6 lang ang high humans na minsang nabuhay sa mundo at nawala silang lahat 500 taon na ang nakalilipas sa tinatawag na Dusk of Prosperity. Nalito si Sheena. Itinanong niya kung paano niya hindi alam ang pangyayaring iyon at ipinaliwanag ni Tiara na maraming tao ang biglang naglaho noon. Naalala ni Sheena ang mass logout mula sa laro at doon niya napagtanto ang sabayang pag-logout ng libu-libong manlalaro ay naging isang malaking pangyayari sa kasaysayan. Sa puntong iyon, nauunawaan na niya ang lahat na ipadala siya 500 taon sa hinaharap ng mundo ng laro. Nagpasalamat si Sheena kay Tiara sa itinuro nito sa kanya at inialok ang isang Gale coin bilang tanda ng pasasalamat. Masaya si Tiara na makatanggap ng ganoong regalo. Inisip ni Sheena na magagamit niya ito ng mabuti dahil magaling sa mahika ang mga elf, ngunit nagtanong si Tiara kung paano niya nalaman na isa siyang elf dahil nilagyan siya ni Shay ng illusion spell upang maitago ang kanyang anyo. Nagtaka si Sheena kung bakit ginawa iyon, kaya ipinaliwanag ni Tiara na ang mga elf na may itim na buhok ay itinuturing na masamang palatandaan. Pinalayas siya mula sa kanilang nayon dahil palagi siyang inaatake ng mga halimaw. Kaya binago ni Shay ang kanyang hitsura at dinala siya sa tindahan kung saan siya nananatiling ligtas sa loob ng barrier. Doon na siya nanirahan sa nakalipas na 100 taon. Napagtanto ni Sheena kung bakit lumitaw ang halimaw kanina at nabanggit ni Tiara na dati ay kulay pilak ang kanyang buhok. Sinuri ni Sheena ang kanyang kalagayan at natuklasan na may sumpa siya na lumilitaw ng hindi inaasahan. Alam ni Sheena kung paano ito alisin, kaya ginamit niya ang purification spell. Bagaman bahagi lamang ng buhok ni Tiara ang bumalik sa dati nitong kulay. Hindi siya makapaniwala sa nakita at labis siyang natuwa. Nang sinubukan nilang lumabas sa barrier, hindi sila inatake ng mga halimaw, kaya napaiyak si Tiara sa sobrang saya. Pagbalik nila sa Moon Sanctuary, ipinaliwanag ni Tiara na matatagalan pa bago bumalik si Shay, kaya nagpa siya si Sheena na pumunta muna sa lungsod upang mas makilala ang mundong ito.
Ipinakita ni Tiara ang isang sulat ng rekomendasyon na makatutulong sa kanya upang makapasok sa lungsod ng Bari. Sinabi ni Sheena na tila sobra naman yon. Ngunit ipinaliwanag ni Tiara na gusto pa niyang magpasalamat ng higit pa. Nangako rin siya na ipapaalam kay Sheena kapag bumalik na si Shay, kaya nagpasalamat si Sheena bago umalis. Pagdating sa lungsod ng Bari, sinabi ng gwardya na napakahalaga ng sulat ng rekomendasyon dahil kinikilala ito sa iba't ibang kaharian at maaari pa niyang makaharap ang hari mismo. Dinala siya ng gwardya sa Adventurers Guild kung saan nagpa siya si Sheena na magparehistro bilang adventurer. Ipinaliwanag ng receptionist na ginagawa ang pagrerehistro sa unang palapag kaya bumaba siya roon. Napansin niyang kamukha ng receptionist sa itaas ang nasa ibaba at ipinaliwanag ng babae na kambal niya iyon, si Celica ang nasa itaas at siya naman si Celia. Habang hinihintay ni Sheena ang kanyang adventurer card, dumating si Celica na may dalang pagkain, kaya kumain muna siya. Napansin niyang tinititigan siya ni Celica, kaya nagtanong siya kung bakit. Ipinaliwanag ni Celica na gusto niyang beripikahin ang sulat ng rekomendasyon ni Sheena at doon niya napansin na naroon sa likuran niya ang guildmaster. Nagpakilala ang lalaki bilang Barlow at inilagay niya ang isa pang sulat ng rekomendasyon sa tabi ng kay Sheena. Nang mag-resonate ang dalawang sulat, napatunayan niyang tunay at lihai timo ito. Ipinaliwanag ni Barlow na napakahalaga ng mga sulat ng rekomendasyon. Dahil ito ang pinakamapagtitiwalaang uri ng pagkakakilanlan at nagbibigay daan upang makapasok sa maraming lugar. Dahil dito, madalas itong tangkain na nakawin at magiging malaking problema kung mapupunta ito sa maling kamay. Kaya pinaalalahanan niya si Sheena na sirain ito kung hindi niya ito mapoprotektahan. Tiniyak ni Sheena na hindi niya gagawin yon, lalo na't ibinigay ito ni Tiara ng may buong tiwala. Ngumiti si Barlow at natuwa sa kanyang sagot, iniisip na magkakasundo silang dalawa dahil pareho silang kinikilala ng Moon Sanctuary. Kinabukasan, bumalik si Sheena upang kunin ang kanyang adventurer card at napansin ni Celica na suot niya ang bagong kasuotan. Ipinaliwanag ni Sheena na iniba niya ang damit dahil masyadong kapansin-pansin ang dati niyang suot para sa isang mababang ranggong adventurer. Ibinigay ni Celica ang guild card at ipinaliwanag na may 9 na ranggo ang mga adventurer, simula sa rank G hanggang double S maaaring tumaas ang ranggo sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga misyon, ngunit maaari lamang siyang tumanggap ng trabahong 2 ranggo ang taas mula sa kasalukuyan niyang antas. Pumili si Sheena ng herb collecting mission at nagpaalam kay Celica. Habang umaalis siya, napaisip si Celica na ibang-iba siya kumilos kumpara sa ibang adventurer. Sa kagubatan, makikita si Sheena na naiinis at pagod sa kakahanap ng mga halamang kailangan. Naalala niya na sa laro, madaling misyon lang ito para sa mga baguhan, kaya't nagtaka siya kung bakit napakatagal niya itong matapos. Bigla siyang nakakita ng kalaban sa radar, kaya dali-dali siyang nagtungo roon. Nadiskubre niyang isa itong Skullface Jack na may level 359. Nakita rin niya ang isang sirang karwahe, at dahil hindi niya kayang balewalain yon, nagpasya siyang atakihin ang halimaw. Napansin niya na may dalang espada na nagliliwanag ang kalaban at inisip niyang baka isang natatanging uri ng halimaw ito. Inatake niya muli, ngunit hindi tinabla ng halimaw at nasira na rin ang kanyang espada. Dahil wala na siyang ibang magawa, in-unlock niya ang kanyang limit, sabay muling umatake at sa isang malakas na hampas, napabagsak niya ang halimaw. Lumipad palayo ang espada ng kalaban at nanghinayang si Sheena dahil gusto sana niyang makuha iyon. Iniwan ng halimaw ang isang hiyas kaya napagpasyahan niyang iyon na lang ang kukunin. Samantala, ang espada ay lumapag sa isang kastilyo at naguluhan ng mga gwardya. Hindi nila alam kung ano ang gagawin kaya iniutos ng ikalawang prinsesa, si Ryan, na ipatawag ang isang appraiser upang suriin ang espada at alamin kung sino ang nakapagpadala nito sa kastilyo dahil iniisip niyang malakas ang taong iyon. Habang naglalakad sa lungsod, napansin ni Sheena ang mga sugatang sundalo. Ipinaliwanag ng gwardya na isang unit na binubuo ng 12 sundalo ang inatake ng Skullface Jack at 4 lang ang nakabalik. Napagtanto ni Sheena na ang karwaheng nakita niya sa kagubatan ay pagmamay-ari nila. Nabanggit din ng gwardya ang espadang tumilapon papunta sa kastilyo kaya nakaramdam si Sheena ng pagkagilty sa gulong kanyang nagawa. Pagbalik niya sa Adventurers Guild, napansin ni Celica na nagtipon ang mga adventurer upang talunin ang Skullface Jack. Ngunit sinabi ni Sheena na natalo na niya ito at ipinakita ang hiyas na nakuha niya, dahilan para mamangha si Celica. Sumigaw siya na imposible. Hindi kakayanin ng isang tao ang Skullface. Pero namula siya sa hiya nang mapansin niyang masyado siyang lumapit kay Sheena. Dumating bigla ang kasamahan ni Celica na si Alice at ipinaliwanag ni Celica na si Sheena ang pumatay sa Skullface Jack. Sinabi naman ni Sheena na wala siyang matibay na ebidensya dahil kaunti lang ang gamit na iniiwan ng Skullface. Kaya hindi na niya dinala.
Nagtaka si Alice dahil kahit rank B na kagamitan ay malaki na ang halaga, kaya kakaiba na hindi ito kinuha. Hiningi ni Alice kay Celica na suriin ang hiyas dahil dapat ay may taglay itong mana ng Skullface. Tinanong ni Shine kung madalas bang lumitaw ang mga Skullface at ipinaliwanag ni Alice na maraming namamatay sa hilagang kagubatan dahil sa mga halimaw. Ang mga ranggo ng mga patay ay maaaring magsanib sa mana, kaya nabubuo ang mga undead, ngunit dahil mababa ang antas ng mana sa kagubatang iyon, hindi dapat nagkakaroon ng malalakas na undead doon. Napagtanto ni Sheena na ang Skullface Jack na iyon ay isang eksepsyon, at nang sabihin niyang level 359 ito, nabigla sina Celica at Alice sa narinig. Mabilis na tumakbo si Celica upang suriin ang hiyas habang ipinaliwanag ni Alice na kung totoo ang sinabi ni Sheena, mas malakas pa siya kaysa sa isang rank A na grupo. Hiningi ni Sheena na panatilihin nila itong lihim dahil ayaw niyang mapansin o mapag-usapan. Pagkatapos, pumunta siya sa isang restaurant upang kumain. Habang naghihintay, sinabi ng tagapagsilbi na may makikihati sa kanyang mesa dahil puno na ang lugar. Ilang sandali pa, dumating ang isang lalaki na may dalang maalamat na sibat na tinatawag na Venom at umupo sa tabi niya. Nagpakilala ang lalaki bilang Aves at inakalang bagong adventurer si Sheena, ngunit napansin niyang may kakaibang aura ito. Ipinaliwanag ni Sheena na ikatlong araw pa lang niya bilang adventurer at hindi pa siya gaanong pamilyar sa syudad dahil galing siya sa probinsya. Napagtanto ni Aves na kaya pala hindi siya natatakot sa kanya at binanggit na tinatawag siyang vampire dahil marami siyang napatay na undead. Naisip ni Sheena kung dahil ba mapatli siya, kaya't napatigil ang mga tao sa paligid, ngunit natawa si Aves at ipinaliwanag na ang totoo, galing sa kanyang sibat ang bansag, dahil ang Venom ay may kakayahang sumipsip ng buhay. Dumating si Celia dala ang pagkain, kaya sabay silang kumain ng maayos. Pagkatapos, pumunta si Sheena sa aklatan upang mag-research tungkol sa pagbagsak ng Glory 500 taon na ang nakalipas, ngunit kakaunti lamang ang mga tala tungkol dito. Samantala, sa guild, pinag-uusapan ni na Barlow at ng iba pa ang tungkol sa Skullface Jack, ngunit ayaw ni Barlow pag-usapan ng hayagan. Naguguluhan sila kung sino ang tatalo sa isang Jack at hindi ko kolektahin ang armor nito, habang ipinaliwanag ni Alice na hindi ito nakita ni Sheena bilang espesyal na bagay. Sinabi ni Barlow na karaniwang kakaiba ang mga taong may sulat ng rekomendasyon, at napag-usapan nilang noong araw na napatay ang Skullface, may espada ring lumapag sa kastilyo, kaya't pinaghihinalaan nilang magkaugnay ang dalawang pangyayari. Tinanong ni Barlow kung ano ang itsura ng espada, kaya ipinaliwanag ng kabalyerong si Oldie na 2 metro ang haba nito, gawa sa magical steel, at may elementong liwanag kasing lakas ng pambansang kayamanan ng kaharian. Nagulat si Barlow nang marinig na legendary grade weapon yon, at sinabi ni Oldie na hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang taong nakatalo ng halimaw gamit yon. Samantala, kumakain si Sheena ng meat skewer sa plaza nang mapansin niyang may batang babae na nakatingin sa kanya. Inalok niya ito ng pagkain at napansin niyang hindi ito mukhang pulubi. Ipinakilala ng batang babae ang sarili bilang Millie, isang tiger-type demi-human, at nagpasalamat sa kanya sa pagkain. Biglang dumating si Aves at ipinaliwanag niyang si Millie ay ulila mula sa simbahan at madalas siyang tumakas, kaya't lagi niya itong sinusundo. Habang naglalakad pa uwi, lumapit si Millie kay Sheena at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga bago tuluyang umalis. Kinagabihan, iniisip ni Sheena kung bakit hiniling ni Millie na iligtas niya ang isang fox sa kagubatan. Inisip niyang baka magandang paraan iyon para magpalipas ng oras habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Shay, ngunit naalala niyang nakalimutan niyang iwan ang mensahe para kay Tiara. Kaya bumalik siya sa Moon Sanctuary at hiniling kay Tiara na ipakita kay Shay ang kanyang espada kapag nagkita silang muli. Ipinaliwanag niyang tanging siya at si Shay lamang ang maaaring gumamit nito o ang taong itatalaga nila mismo. Nang makita ito, natarante si Tiara dahil ramdam niyang makapangyarihan ang sandata. Ipinaliwanag ni Sheena na malamang ay dahil sa mga materyales na ginamit at mga halimaw na natalo niya upang likhain ito, ngunit nagulat si Tiara at tinanong kung bakit puro mga alamat na halimaw ang binabanggit niya. Sinabi ni Sheena na ipagkatiwala muna niya ito sa kanya at ibinigay rin niya ang mga liham na magagamit nila upang mag-ugnayan. Ipinaliwanag niyang anumang pangalan ang isulat ni Tiara at banggitin ang salitang send, ay aabot ang sulat sa taong iyon saan man siya naruroon. Nagulat si Tiara at tinanong kung bakit hindi na lang niya ito diretsyong ipadala kay Shay, at ipinaliwanag ni Sheena na ilang beses na niyang sinubukan, ngunit palaging nabibigo ang pagpapadala. Sinubukan ni Sheena na gamitin ang mahiwagang liham kasama si Tiara, at natanggap nga ni Tiara ang sulat, kaya gumagana ito ng maayos. Napagtanto ni Sheena na baka hindi ito gumagana noon dahil hindi pa sila nagkikita ni Shay sa bagong mundong ito. Humiling si Tiara ng mas maraming liham dahil gusto niyang maging isang mage at pag-aralan ang mahiwagang gamit.
Pumayag si Sheena at ibinigay sa kanya ang ilan pa bago umalis. Pagkatapos, pumunta siya sa hilagang kagubatan upang hanapin ang fox na binanggit ni Millie. Habang naglalakad, nakarating siya sa isang dambana at nagpatuloy pa rin. Bigla niyang naramdaman ng kakaibang enerhiya, kaya pumasok siya sa gusali at natagpuan ng isang maliit na fox. Napansin niyang may laso nito at nakasumpa. Kaya mabilis niya itong ginamo. Ngunit dahil dito, nabuhay ang isang hukbo ng mga undead, kaya tinawag niya ang kanyang sibat at sinimulan silang lipulin. Matapos patayin lahat ng kalaban, nabasag ang mga estatwa sa dambana at lumabas mula rito ang dalawang demonyo. Hindi pa niya nakikita ang ganitong uri ng halimaw dati, ang isa ay level 600 at ang isa ay level 74. Agad silang umatake, ngunit nakaiwas si Sheena at gumamit ng shadow binding, subalit naglabas ang mga demonyo ng makapal na usok upang makatakas. Hindi na niya makita ang paligid at patuloy siyang inaabangan ng mga asong demonyo. Ipinakita ng fox sa kanya ang isang magic circle at napansin niyang hindi nakapapasok ang usok doon, kaya nagamit niya muli ang kanyang mga kakayahan. Nang muling umatake ang mga halimaw, ginamit niya ang binding bow at naubos ang lahat ng asong kalaban sa isang hampas. Pagkalipas ng ilang sandali, naglaho ang usok at tumalon ang fox sa kanyang mga bisig. Habang tinitingnan niya ito, nalaman niyang isa itong elemental, isa sa pinakamakapangyarihang uri ng halimaw sa laro. Hindi pa siya nakaririnig ng sanggol na elemental, kaya tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa kanya. Tumalon ito papunta sa kanyang ulo, kaya napagtanto niyang naiintindihan siya nito. Doon niya rin napansin na may ilang bagay na iba sa larong kilala niya noon. Samantala, natanggap ni Shay ang liham ni Tiara at nagulat kung paano nagkaroon ito ng ganoong mahiwagang gamit. Lalong naging interesado siya nang malaman na si Sheena ang tinutukoy nitong master. Nagdesisyon si Sheena na itago ang pagkakakilanlan ng elemental sa guild, kaya iminungkahi niyang gumawa sila ng paka, isang uri ng kasunduan sa pagitan ng tamer at ng halimaw, na nagtatago sa antas at lahi ng halimaw upang makasama ito ng Pal-Aegean. Nagpakita ng tuwa ang fox, kaya nilagdaan nila ang kasunduan at lumitaw ang isang simbolo sa kanilang dalawa. Pinangalanan ni Sheena ang fox na Yuzuha at halatang nagustuhan nito ang pangalan. Bigla siyang nakakuha ng mensahe mula kay Tiara na nagsabing nakausap na niya si Shay at naghihintay ito ng tugon. Natuwa si Sheena sa balita at nagpunta sa guild. Doon, iniulat niya ang tungkol sa hukbo ng mga undead sa kagubatan at pagkatapos ay naghahanap siya ng bagong misyon. Napansin niyang may gawaing walang rank malapit sa simbahan. Kaya naisip niyang espesyal na kahilingan ito. Naalala rin niyang doon nakatira si Millie, kaya pinili niyang tanggapin ang misyon. Pagdating sa simbahan, sinalubong siya ng isang babae na nagngangalang Tria at tinanong kung dumating siya para sa trabaho. Tumango si Sheena at binanggit din si Millie. Dinala siya ni Tria sa isang silid kung saan masayang sinalubong siya ni Millie at agad siyang niyakap. Napansin ni Tria na hindi masamang tao si Sheena at matagal nang hindi nagkakagusto si Millie sa isang tao sa ganitong paraan. Tinanong ni Sheena si Millie kung iyon ba ang fox na tinutukoy niya noon at tumango ito habang nagpapasalamat. Ipinaliwanag ni Sheena kay Yuzuha na nailigtas lamang niya ito dahil kay Millie, kaya nagpasalamat din si Yuzuha sa kanya. Tinalakay ni Sheena kay Tria ang tungkol sa kahilingan. At ipinaliwanag nito na may kinalaman nito sa isang skill successor. Napagtanto ni Sheena na kaunti na lang ang mga taong may kakayahan o skill sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Tria na naghahanap siya ng taong may kasanayan na maaaring ituro, kaya nagtanong si Sheena kung ito ba ay skill na may kaugnayan sa pagpapagaling o paglalason, ngunit ibinunyag ni Tria na ito ay purification. Alam niyang mahirap makahanap ng ganoong tao, kaya nagulat siya nang marinig mula kay Sheena na kaya niyang ituro ang purification. Gayunman, naglagay ng kondisyon si Sheena, gusto niyang malaman ang tungkol sa mga kapangyarihan ni Millie, at kapalit nito, dapat ibahagi ni Tria ang anumang impormasyon mula sa simbahan, dahil kailangan niyang mas maunawaan pa ang mundong ito. Nagdalawang isip si Tria, ngunit sinabi ni Millie na mapagkakatiwalaan si Sheena, kaya pumayag siya sa kasunduan. Ikinwento ni Tria ang tungkol sa kapangyarihan ni Millie na may titulong Star Composer. Dahil dito, nakakakita si Millie ng mga pangitain na hindi kailanman nagkakamali. Napansin ni Sheena na napakalakas ng kakayahang iyon at binanggit na maraming tao ang gustong samantalahin ito, ngunit siniguro ni Tria na sinabihan niya ang lahat na maging maingat. Ibinahagi rin ni Tria na may isang adventurer na tumutulong sa ampunan dahil dating ulila rin ito, at agad na naisip ni Sheena na si Aves ang tinutukoy niya. Ayon kay Tria, natatakot sa kanya ang karamihan, kaya walang gustong manggulo sa mga bata. Nang handa na si Sheena upang ituro ang purification, ipinaliwanag ni Tria na hindi siya mismo ang mag-aaral ng skill, kundi ang apo ng dating pari. Gusto niya itong matuto ng purification upang madali niyang mamana ang simbahan sa hinaharap.
Habang naglalaro si Yuzuha kasama ang ibang mga ulila, nakaramdam si Sheena ng kaunting lungkot dahil lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Tinanong niya si Millie kung ayaw ba niyang sumali. Ngunit sinabi nitong hindi siya makasabay sa matatandang bata. Biglang tumalon si Yuzuha pabalik sa ulo ni Sheena, kaya naging pagkakataon nito ni Millie na makalapit sa kanya at naunawaan ni Sheena na yun pala talaga ang plano niya. Isang madre ang biglang lumapit at nagtanong kung siya ba ang taong magliligtas sa kanila. Nalito si Sheena sa sinabi nito, kaya ipinaliwanag ng madre na malapit nang isara ang ampunan. Wala raw pari sa kasalukuyan, kaya may kailangang pumalit. Nagtaka si Sheena kung bakit hindi si Tria na lamang ang humalili. Ngunit sinabi nito na ang maaaring mamuno sa simbahan ay dapat may partikular na skill. Dagdag pa niya, ang paring ipinadala para mamuno sa simbahan ay nais isara ang ampunan dahil pera lamang ang iniintindi nito. Doon naunawaan ni Sheena kung bakit siya tinawag ni Tria, kailangan nila ang kanyang tulong upang maturuan ang susunod na tagapagmana ng simbahan. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag ni Tria si Sheena at nadatnan itong kasama ang mga bata. Ipinakilala niya rito ang apo ng dating pari, na nagpakilala bilang Razia, ngunit napabitaw ng salita at natisod sa dila dahilan upang mapangiti si Tria at ipaliwanag na medyo matamlay at clumsy ito, ngunit masipag. Habang nag-uusap sila, dumating si Aves upang alamin kung sino ang tumanggap ng trabaho, at nadiskubre niyang si Sheena iyon. Tinanong niya ang intensyon ni Sheena, ngunit sumabat si Millie at ipinaliwanag na nakita niya ang isang pangitain, kaya pinagkakatiwalaan niya si Sheena. Tinanong ni Aves tungkol sa skill, kaya ipinaliwanag ni Sheena na makukuha ni Razia ang purification matapos niyang talunin ang 200 undead na may antas na higit sa 150 habang hawak ang isang sagradong orb. Nagulat sina Tria, Razia, at Aves sa sinabi ni Sheena, ngunit agad niya silang pinakalma, ipinaliwanag niyang tutulungan niya si Razia sa pamamagitan ng pagpapahina sa mga halimaw para siya ang makapagbigay ng huling atake. Mayroon din daw siyang sagradong orb kaya hindi ito magiging ganoon kahirap. Nanatiling tahimik si Razia, ngunit kalaunan ay nangako siyang gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Dahil dito, nagpa siya si Aves na sumama sa kanila na pagtatanto niyang hindi ordinaryong tao si Sheena at may isang posibleng paliwanag lamang. Kinabukasan ng gabi, niyaya ni Aves si Sheena uminom at habang nag-uusap sila, tinuluyan niyang tanungin ito, isa ka bang chosen one? Ipinaliwanag ni Aves na ang mga chosen one ay mga taong may mga titulong o kaalamang hindi dapat nila taglayin. Tulad ng impormasyon tungkol sa mga item o halimaw na bihirang alam ng iba. Nagulat si Sheena sa tanong at tinanong kung katulad ba ito ng pagkakaroon ng alaala mula sa nakaraang buhay, ngunit ipinaliwanag ni Aves na hindi, ito ay kaalaman mismo tungkol sa mundo. Kaya itinanggi ni Sheena na isa siyang chosen one. Habang nagkakapalagayan sila ng loob, napansin ni Sheena na mabait si Aves at naisip niyang isa itong tunay na bayani na pinoprotektahan ang ampunan. Nagkunwari naman si Aves na ginagawa lang niya ito dahil naiinis siya kapag umiiyak ang mga bata. Ngunit napangiti si Sheena, alam niyang hindi ito marunong magsinungaling. Maya-maya, nakita ni Sheena ang mensahe ni Tiara na nagsasabing malapit nang bumalik si Shay at nagulat si Tiara dahil ang dami raw nitong itinanong tungkol kay Sheena. Biglang lumabas ang isa pang abiso at lumitaw ang kanyang letter of recommendation. Nabigla si Aves nang makita yon at ipinakitang may ganito rin siya. Hindi makapaniwala si Sheena, pareho pala silang may ganitong bihirang sulat kaya natuwa siya sa pagkakatulad nila. Kinabukasan, sabay-sabay na pumunta ang tatlo sa Ghost Plains para simulan ang kanilang misyon. Pagdating nila roon, hinarap nila ang mga undead at gumamit si Sheena ng barrier upang maipit ang mga kalaban habang binabasag naman. Ginamit ni Aves ang kanyang adventurer card para makapasok at patuloy nilang pinahina ang mga kalaban hanggang makatapos si Razia ng sapat na bilang. Ipinaliwanag ni Sheena na aabot na si Razia sa level 150 sa oras na matutunan niya ang purification. Samantala, sa kabilang panig ng Ghost Plains, nakipaglaban si Prinsesa Ryan sa isang Skull-Faced Jack at madali niya itong natalo gamit ang bago niyang espada. Namangha siya sa lakas nito at pinuri ng kabalyero ang kanyang husay, bagaman nag-aalala pa rin sa kabilang grupo. Nagpresenta si Shay na pumunta upang tumulong at nang dumating siya, nasa bingit na ng pagkatalo ang mga sundalo. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali, tinalo niya ang undead at winasak ang core nito. Napatingin ang lahat sa kanya ng may paghanga habang mabilis niyang pinagaling ang buong tropa. Nagpasalamat ang commander, alam niyang kung wala si Shay, umatras na sana sila. Ngunit ipinaliwanag ni Shay na nakaya lang niya yon dahil pinahina na nila ang kalaban kahit alam ng commander na hindi iyon totoo. Naalala niyang sunod-sunod ang paglitaw ng kakaibang undead nitong mga nakaraang linggo at ngayon lang nila muling nasaksihan ang ganitong uri ng lakas, ang lakas ng isang nakipaglaban noon kasama ng mga high humans.
Nagpasya si Shay na magpatuloy sa paghahanap ng iba pang undead sa paligid at pinaalalahanan silang maaaring siyang tawagin gamit ang mga item na ibinigay niya. Tumakbo siya sa gubat ng pananabik na muling makita ang kanyang master. Samantala, nakaharap ni Avis ang isa pang Skullface Jack at madali niya itong tinalo, binigyan si Razia ng pagkakataong magbigay ng huling atake. Agad lumibot sa katawan ni Razia ang gintong liwanag, ngunit sinabihan siya ni Sheena na normal lang iyon kapag natututo ng bagong skill. Napuno ng mga kaalaman ang isipan ni Razia tungkol sa kung paano gamitin ang purification habang ngumiti si Sheena, alam niyang isa na namang bagong yugto ng lakas ang nabuksan. Binati ni Sheena si Razia matapos niyang makuha ang skill na purification at napagtanto ni Razia na kayanan niyang iligtas ang mga ulila gamit ang bagong kakayahan niya. Iminungkahi ni Sheena na magpahinga muna sila bago umalis sa lugar, ngunit biglang naramdaman ni Yuzuha ang kakaibang presensya. Tumingala si Sheena at napansin ang isang bagay sa langit kaya nababahala si Avis habang naakit naman si Razia sa liwanag nito at nasabing ang ganda. Ipinaliwanag ni Avis na iyon ay magical matter ng mga undead kapag nawala ang enerhiya ng mga halimaw. Nagiging alikabok ang katawan nila at lahat ng iyon ay nagtitipon sa himpapawid bago bumagsak bilang isang masa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga materyal ay nagsanib at nabuo bilang isang higanteng Skullface Jack. Nanlaki ang mga mata nila nang mapagtantong hindi ito basta halimaw, kundi isang Skullface Lord, level 804. Ayon kay Sheena, kay nitong wasakin ng isang buong kaharian at malamang ay hindi tatagal ang sale. Biglang tumalon sa ere ang nilalang at sinuntok ang barrier na agad na nabasag sa isang hampas. Halos hindi sila makapaniwala at napaupo si Razia sa lupa sa takot. Plano nilang tumakas, ngunit umungal ang Lord at muling bumangon ng libu-libong undead, pinalilibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Nais ni Avis na tumakas na lamang at lumusat sa depensa, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Sheena, seryoso at matatag. Sinabi niyang mananatili siya roon. Sinubukan siyang kausapin ni Avis, ngunit inalis ni Sheena ang kanyang limiter at iniutos sa kanila na bumalik sa lungsod. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Avis ang ibig niyang sabihin. Nagbigay si Sheena ng physical enhancement buff upang mas mapabilis ang pagtakas nila. At nilinis niya ang daan para makaalis si Avis at Razia. Pagkaalis nila, isinomen ni Sheena ang kanyang espada. Gumamit si Yuzuha ng apoy upang sunugin ang mga undead, ngunit patuloy na tumatawag ng panibagong hukbo ang Skullface Lord. Sumala kay Sheena gamit ang isang makapangyarihang atake at umuga ang lupa habang nabuo ang isang malaking hukay. Sa kalayuan, napansin ni Shay ang pagsabog at agad na nagtungo roon upang siyasatin. Nang buksan ni Sheena ang mapa, nakita niyang ganap na siyang napalibutan. Ngunit biglang lumitaw ang isang asul na marka, isang tanda ng kakampi. Naalala niyang ang asul na marka ay laging nangangahulog ang kaalyado, kaya tumalon siya sa direksyong iyon at tuluyang nagtagpo sila ni Shay. Wala silang oras para magtagal, kaya gumawa si Yuzuha ng barrier upang makapag-usap sila kahit saglit. Agad na yamakap si Shay sa kanya at mahina niyang nasabi, nandito na ako. Tumulo ang luha ni Shay habang nagngingitian silang muli pagkaraan ng mahabang panahon. Nang maubos ang mana ni Yuzuha, napagpasyahan nilang tapusin muna ang laban. Gumamit sila ng pinagsamang mahika na sumabog sa paligid at winasak ang mga mahihinang undead. Nasugatan din ng Skullface Lord kaya sumunggab si Sheena ng isa pang espada at sinamantala ang pagkakataon upang ibigay ang huling hampas. Bumagsak ang halimaw. At bago mamatay ay nagsalita ito, humihingi ng kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Sheena, hindi niya akalaing may halimaw na marunong magsalita. Kinuha niya ang orb na iniwan nito at iminungkahing ipagpatuloy na nila ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Sheena na matapos niyang talunin ang huling boss at palayain ang lahat ng manlalaro mula sa laro, isang portal ang sumipsip sa kanya at inihulog siya 500 taon sa hinaharap. Ibinunyag naman ni Shay na hindi sila naglaho ng mga support characters matapos niyang talunin ang dungeon, naghintay sila sa pagbabalik ng kanilang mga masters. Ngunit nagulo ang kontinente matapos ang insidente, kaya naghiwa-hiwalay ang grupo upang pigilan ang mga sakuna, at pagbalik ni Shay, bumalik siya sa Moon Sanctuary. Masayang-masaya siya nang muli niyang makita ang kanyang master, ngunit hiniling ni Sheena na itigil niya ang pagtawag ng master dahil isa na siyang alamat ngayon at makakaakit lamang iyon ng labis na atensyon. Sinabi niyang tawagin na lang siya sa pangalan niya at ang gawin nito ni Shay, pareho silang namula, hindi alam kung matatawa o mahihiya. Iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin ni Sheena at sinabi nito ang plano niyang bumisita sa isang sagradong lugar para maghanap ng mga palatandaan kung paano siya makakabalik sa sarili niyang mundo. Nakarating na raw doon si Shay noon pero aminado siyang hindi siya masyadong nakapagsiyasat. Nalulungkot din siya sa ideyang gusto ni Sheena na bumalik sa kanyang mundo.
Pagsapit ng umaga, nagpasya silang bumalik sa sanctuary para maghanda ng isang kasiyahan bilang pagdiriwang ng kanilang muling pagkikita. Habang naglalakad, napansin ni Shay si Yuzuha. Ipinaliwanag ni Sheena na isa itong elemental, ngunit napansin niyang mayroon na itong tatlong buntot. Bigla itong nagsalita, kaya natarante si Sheena. Ipinaliwanag ni Yuzuha na naibalik ang kakayahan niyang magsalita matapos talunin ni Sheena ang Skull Lord. Akala ni Sheena ay dahil boss ito kaya ganoon, ngunit sinabi niyang huwag munang magsalita si Yuzuha sa harap ng iba at ipagsanib ang tatlong buntot para hindi mapansin. Sumunod naman ang Zoro at nagtanong kung naging good girl ba siya. Natuwa si Shay sa kanya kaya pinayagan niya itong haplasan si Yuzuha. Naalala ni Sheena sina Avis at Razia, kaya napagdesisyonan niyang habulin sila bago pa makarating sa guild. Samantala, makikita sina Avis at Razia na tumatakbo. Bigla silang nakaramdam ng presensya kaya naghanda silang lumaban, ngunit nadismaya sila nang makita na si Sheena lang pala yun at sa sobrang gulat, nawala ng malay si Razia. Sa kabilang banda, dumating si Ryan sa lugar kung saan naganap ang labanan at nagtataka kung sino ang gumawa ng ganoong kalakas na atake. Naalala rin niya ang ataking nagpawala sa mga undead. Biglang dumating ang isang sundalong nagngangalang Goddess, bitbit ang isang espada na nakuha raw sa bangin. Ipinakita niya ito kay Ryan at napansin nila ang ukit na Falcon emblem sa hawakan. Ipinakita ni Goddess ang kapangyarihan ng espada, halos sira na ito, ngunit taglay pa rin ang napakalakas na enerhiya. Sinabi ni Goddess na tanging ang Ibon Blacksmith lang, ang pinakamagaling na panday sa lahat ng High Humans, ang posibleng gumawa ng ganitong uri ng espada. Nagulat si Ryan dahil matagal nang pinaniniwala ang wala ng High Humans. Umamin si Goddess na hindi sila sigurado, pero sinabing napakalakas ng gumawa ng espada para ituring itong parang walang halaga. Naalala ni Ryan na ang blacksmith ay nagmamay-ari ng Moon Sanctuary, kaya iminungkahi niyang puntahan nila ito. Tinanong siya ni Goddess kung ano ang gagawin niya kung sakaling totoo nga na may nabubuhay pang High Human. Sumagot si Ryan na hahamunin niya ito sa isang labanan, pero kung matalo siya, ayos lang din sa kanyang pakasalan ito. Nagmakaawa si Goddess na huwag niya lang itong atakihin para lang subukan ang kakayahan, at sinabi naman ni Ryan na marunong siyang magpigil, bagaman halatang nag-aalala pa rin si Goddess. Samantala, hinarap ni Avis si Sheena at galit na humiling ng paliwanag matapos makita ang relasyon nito kay Shay. Masaya si Shay na makita silang muli, pero iginiit ni Avis na gusto niyang malaman ang buong kwento. Sinubukan ni Sheena na magsinungaling at sabihin siya ang tumalo sa boss. Pero tinutukan siya ni Avis ng sibat. Inatake siya ni Avis at sinabihang itigil ang pagpapanggap kaya napilitan si Sheena na aminin na isa siyang High Human. Agad namang nakilala siya ni Shay bilang kanyang master. Ipinaliwanag ni Avis na ang mga High Human ay napakalakas at bihasa sa kani-kanilang larangan kaya may mga taong itinuturing pa silang parang mga Diyos. Sinabi ni Sheena na isa siyang panday at inalok pa si Avis na i-upgrade ang kanyang sibat ng may diskwento, ngunit mariing tumanggi si Avis at binalaan siyang huwag hahawakan ng kanyang sandata. Nagising si Razia at nagulat nang makita si Shay. Magkasama silang naglakbay pabalik sa lungsod at nang malapit na sila sa gate, tinanong ni Sheena kung ayos lang bang maghiwa-hiwalay na sila roon. Binigyan ni Avis ng paalala si Sheena na ang layunin niya ay turuan si Razia ng purification skill, kaya natapos na niya ang gawain. Pero binigyan siya ni Sheena ng message card para makontak siya kung may problema. Sinubukan ni Sheena itong tanggihan, ngunit ayaw niyang iwan ang kauna-unahang kaibigan na nakilala niya sa lungsod, kaya tinanggap na lang ni Avis. Pumunta siya sa lungsod kasama si Razia, at komentaryo ni Shay na kahit hindi ipinagmamalaki ni Sheena ang sarili, palagi niyang pinoprotektahan ang mahihina. Iminungkahi niyang pumunta sa Moon Sanctuary, at makikita si Tiara na masaya na kasama siya. Pagdating nila sa Sanctuary, tumakbo si Tiara para sabihin kay Shay ang tungkol kay Sheena, pero napansin niyang magkasama silang dumating. Tinanong niya kung mananatili ba si Shay para sa hapunan, at sinagot ito ni Shay na malinaw naman na nagpapakita rin na siya ang may-ari ng Moon Sanctuary. Natarante si Tiara at inamin na hindi niya ito sineryoso nung unang ipinakilala bilang High Human, pero ngayon kailangan na niyang paniwalaan ito. Napagtanto niyang siya pala ang kanyang boss at humingi ng patawad sa pagkabastos niya. Ngunit ipinaliwanag ni Shay na mas gusto niyang maging casual lang ang kanilang relasyon. Ipinakilala rin niya ang Elemental bilang kanyang bagong alaga, si Yuzo, na lalong ikinagulat ni Tiara. Pagdating ng oras ng hapunan, namangha si Sheena sa pagkain. Hindi pa nakakita si Tiara ng ganitong klaseng putahe, at natuwa si Sheena na naibigay niya kay Shay ang mga sangkap para gawin ang pagkain. Napansin ni Tiara ang kakaibang aura sa pagkain at nagtaka kung anong klase ng sangkap ang ginamit. Naguguluhan si Sheena dahil wala siyang nakikitang aura at inilista ang ilang dekalidad na karne at gulay mula sa mga halimaw na halos imposibleng makuha.
Nabigla si Tiara dahil sobrang bihira nito at hindi maiisip ng sino man na lutuin. Ipinaliwanag ni Shay na ang aura ay mga bakas ng mana o life force na normal sa malalakas na halimaw at bihirang halaman. Nagdesisyon silang magsalo sa pagkain at nasiyahan sa hapunan. Habang kumakain, narinig ni Sheena ang kwento tungkol sa ibang support characters at natuwa siyang malaman na may sarili na rin silang buhay. Bigla silang binulabog ni Tiara at napansin ni Sheena na lasing ito, kaya dinala ni Shay sa kama at natatawang pumunta sa kanyang kwarto. Napansin niya na hindi nagbago ang kwarto niya at nakita si Yuzo na natutulog sa kama. Humiga rin siya at nakatulog pero nagising siya nang makita si Shay na nakahiga sa tabi niya. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at kinakabahan. Ngunit niyakap siya ni Shay at umiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan sa pagtulog. Humingi siya ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Kinabukasan, nagising si Sheena at kinakabahan nang makita si Yuzuha na nag-transform sa anyong tao at niyayakap siya. Gumawa siya ng damit na ginagamit ng humanoid elementals, kaya nagpasalamat si Yuzuha ngunit nahirapan itong isuot. Pumunta sila sa almusal at natuwa si Sheena na nag-transform na si Yuzuha. Pagkatapos ng pagkain, ikinwento ni Yuzuha ang kanyang karanasan. Sinubukan niyang pigilan ng cataclysm 500 taon na ang nakalipas pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit na bahagyang gumaan lang sa sanctuary. Halos mamatay siya, ngunit dumating si Sheena at iniligtas siya sa huling sandali. Sinabi niya na nakita lang siya ni Sheena dahil kay Millie, kaya nais niyang pasalamatan ito muli. Pagkatapos, iminungkahi ni Shay na gumawa sila ng isang elven treat na ginagawa ni Tiara bilang regalo kasi isa ito sa mga best-selling nilang produkto. Napansin ni Sheena na hindi naman dapat sa pagkain nakatutok ang Moon Sanctuary. Pero ipinaliwanag ni Shay na hindi nila mapapalitan ng mga armas kasi si Sheena lang ang makakabukas ng arsenal, kaya plano niyang gumawa ng mga blades mamaya. Pinalitan ni Sheena ang usapan at sinabi niyang gusto niyang makilala si Gerard. Nagulat siya nang marinig na buhay pa ito kasi ang mga high beasts ay nabubuhay lang ng hanggang 150 taon at 500 taon na ang nakalipas mula noong huli niya itong nakita. Ipinaliwanag ni Shay na matagal na itong naghihintay kay Sheena. Si Gerard ang unang Beast King at sumaikop sa trono nang pinagsama-sama niya ang iba't ibang beast tribes. Ang kasalukuyang hari ay ang ika-8 at narinig niyang mabuti ang pamumuno niya kaya malamang maayos si Gerard. Gusto ni Sheena siyang makilala kaya napagdesisyonan nilang aalis sa susunod na araw. Nangako si Tiara na magbabantay sa shop pero gusto ni Shay na sumama siya sa pagkakataong ito. Hindi na niya kailangang manatili sa barrier at ngayong nandyan si Sheena, maaari nang ilipat ang shop kahit saan. Gustong-gusto ni Tiara ang ideya. Binanggit ni Sheena na kailangan nilang mag-ipon ng supplies para sa biyahe pero sinabi ni Shay na pupunta siya sa kaharian para i-report ang tungkol sa Skullface Lord kaya maaari na rin niyang asikasuhin ang supplies. Napagdesisyonan ni Sheena na maghanap ng trabaho papuntang Ferd para mag-rank up habang naglalakbay. At gusto rin niyang gumawa ng mga espada at punan ng inventory. Iminungkahi ni Shay na gumawa sila ng party para magamit ang voice chat at nagulat si Sheena nang malaman na ngayon ay tinatawag na itong telepathy. Idinagdag niya ang lahat at iminungkahi rin ni Shay na mag-register si Tiara bilang adventurer. Binuksan ni Sheena ang forge at binalaan si Yuzuha na huwag hawakan ng anumang bagay dahil may ilan na may curse. Sinimulan niyang magtrabaho pero ang kanyang unang blade ay sobrang advanced kumpara sa kahit anong makikita sa mga tindahan sa bansa. Kaya ibinaba niya ang kalidad at pinunan ang inventory. Nagbihis si Tiara ng adventurer clothes at handa ng sumama kaya sabay silang umalis. Nahihiya si Sheena sa bagong damit ni Tiara, kaya sinabi niya na siya ang magdadala ng mga binili bilang parusa sa pagtitig niya sa kanya. Nagulat si Tiara sa dami ng tao sa market habang hinihila niya si Sheena, pero pinaalala niya na hindi niya alam kung saan ang guild, kaya tinulungan siya nito at namula si Tiara nang hawakan niya ang kamay niya. Tumaas ang rank ni Sheena sa E, at ipinaliwanag ni Celica na na-verify ang kanyang report tungkol sa Skullface at Undead Army, kaya nakakuha sila ng promotion, pero hindi naman pwedeng masyadong tumaas agad. Tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Tiara at ipinaliwanag ni Sheena na maglalakbay lang sila. Pero hindi naniwala si Celica at inisip na sila ay magkasintahan dahil magkahawak ang kanilang mga kamay. Ipinaliwanag niya na hindi ganoon pero pinilit ni Celica na hindi nila kailangan mahihiya. Nagpa siya si Sheena na baguhin ang usapan at tinanong kung may impormasyon siya tungkol sa Holy Land, ang lugar na tila nasira noong Dusk of Prosperity. Ipinaliwanag niya na tanging mga adventurer na sirang pataas lang ang pwedeng magkaroon ng ganoong impormasyon, kaya napagdesisyonan ni Sheena na muling itanong kapag nag-rank up na siya. Habang papunta sila sa Ferd, naghanap si Sheena ng quest at sinabi ni Tiara ang tungkol sa isang misyon, ay escort ang isang karwahe papuntang transit point na tinatawag na Bayen, na aalis sa Nan.
Umalis sila sa guild at inisip ni Tiara na marami pa silang oras magkasama kaya iminungkahi ni Sheena na maglakad-lakad sa lungsod at bisitahin ang simbahan. Na-excite si Tiara sa ideya at nag-enjoy silang magkasama habang namimili sa mga tindahan. Pagdating sa simbahan, binati ni Sheena si Razia. Nagpakilala si Tiara at namangha si Razia nang malaman na mula siya sa Moon Sanctuary. Tinanong niya kung paano naging disipulo ni Shay si Tiara at dito natin nalaman na sobrang fan si Razia ni Shay. Pumasok sila sa loob ng simbahan at niyakap ni Namili si Yuzuha at Sheena. Sinabi ni Razia na siya na ang itinalagang susunod na priest ng templo at nagpasalamat si Tiara sa kanya. Tinanong ni Sheena tungkol kay Aves at ipinaliwanag nila na nagpunta ito para alamin ang intensyon ng pari na muntik nang sakupin ang simbahan. Naiintindihan nito ni Sheena at hiniling na bigyan siya ng bracelet. Gumawa rin siya ng kwintas para kay Millie kaya nagpasalamat sila sa kanyang kabutihan. Nagpaalam sila para makuha ang guild card ni Tiara at ibinigay ito sa kanya ni Celica. Inisip ni Sheena na oras na para kunin ang Moon Sanctuary at inamin ni Tiara na nakakaloka ang ideya na dalhin ang isang bahay. Para kay Sheena, normal lang ito. Pumunta sila sa isang alley at ipinakita ni Sheena ang isang kristal na may teleportation spell na nakailang sa isang registered location pero disposable lang ito. Ipinaliwanag ni Tiara na ang teleportation ay isang nawawalang magic pero tiniyak ni Sheena na kaya niyang gumawa ng marami kung may tamang ingredients siya, paalala na isa siyang legendary high human. Gamit ang kristal, namangha si Tiara sa teleportation. Napagpasyahan ni Sheena na oras na para umalis. Kaya ginamit niya ang command para i-store ang Moon Sanctuary at ipinakita niya kay Tiara ang isang kwintas na siyang portable mode ng Sanctuary. Nawaw si Tiara sa galing nito. Nagdesisyon silang pumunta sa lugar ng quest. Pagdating nila sa karwahe, binati sila ng adventurer na si Gain. Dumating din ang isa pang adventurer na si Sobaki at dahil pareho rin silang kumuha ng quest, magtutulungan sila. Sinabi ng dwarf merchant na si Nak na umaasa siya sa kanila para makarating sa bayan. Kaya nagsimula na silang maglakbay. Sa kastilyo, nakipagpulong ang hari sa kanyang mga opisyal at nalaman na nawala ang Moon Sanctuary. Galit siya dahil ang gusali ay umiiral pa bago pa man ang Dusk of Prosperity at wala itong kayang manakop dahil ginawa ito gamit ang lost technology. Iniisip niya na ang problema ay lagpas pa sa kaharian. Napag-usapan nila si Shay at ayon sa mga ulat papunta siya sa kastilyo at darating sa loob ng isang araw. Naisip ng prinsesa na kulang ang kanilang impormasyon para kumilos at pinaalala sa hari na si Ryan ay hindi pa dumarating kaya wala siyang choice kundi sumang-ayon sa kanya. Sa karwahe, naisip ni Sheena na magandang ideya na magpamilyar sila sa kakayahan ng bawat isa. Ipinaliwanag ni Gain na siya ay isang A-class samurai pero hindi marunong gumamit ng magic. Samantalang sinabi ni Sobaki na siya ay isang E-rank brawler at kaya niyang gumamit ng support magic para mapabilis ang kanyang galaw. Ipinaliwanag naman ni Tiara na siya ay isang alchemist at bagong adventurer pa lang pero kaya rin niyang gumamit ng espada o pana, pati na rin ng simpleng healing magic. Ibinunyag ni Sheena na siya rin ay samurai tulad ni Gain pero may kaunting kakayahan sa fire at lightning magic. Ipinakilala rin niya si Yuzuha bilang isang monster at ipinaliwanag na may tamer contract siya rito. Namangha si Gain na may samurai na marunong gumamit ng magic at naisip niyang tiyak na dumaan si Sheena sa matinding training. Nakakabighani rin para sa kanya na may taong nagugustuhan ng mga monsters. Nagulat si Sobaki nang malaman na hindi siya galing sa Hanamoto dahil karamihan ng samurai ay mula roon. Sa kaharian, karamihan ng tao ay pinipiling maging knight o warrior, kaya itinuturing na kakaiba ang mga nagiging samurai. Tiniyak ni Sheena sa kanila na mahusay ang klase na yon, pero iniisip ni Sobaki na mabigat ang training, kasi kailangan ng samurai na maasa muna bilang knight at berserker bilang prerequisite. Ipinaliwanag ni Gain na ang Hanamoto ay isang isla na nabuo dahil sa tectonic changes at maraming samurai-based guilds doon, kaya hinahangaan ng mga nagnanais maging fighters ang mga guild na iyon. Binanggit niya ang ilang pangalan ng guilds at nagulat si Sheena nang malaman na ang mga guild na iyon mula 500 taon na ang nakalipas ay nakabuo na ng isang bansa. Biglang huminto ang karwahe at lumitaw ang isang grupo ng bandits. Sinabi ni Sheena kay Yuzuha na protektahan si Nak at nagtago sila sa loob ng karwahe. Naghanda silang lumaban at kinakabahan si Tiara dahil hindi pa siya nakapatay ng tao. Inisip ng bandits na wala silang tsansa at hiniling pa na ibigay si Sobaki para mag-enjoy sila rito. Patuloy nilang ginugulo si Sobaki na ikinagalit ni Sheena. Napansin ni Tiara ang nakamamatay na aura niya at gustong pigilan siya kaya naisip niyang kailangan niyang umatake gamit ang pana. Alam ng mga bandits na karamihan sa kanila ay mababang rank. At naisip ni Gain na mayroong informant sa kanila.
Biglang lumipad ang isang palaso at napatay ang isang nakatagong bandit at sumugod ang iba habang ginamit ni Sobaki ang kanyang speed enhancement para talunin ang isa sa kanila. Sumugod rin si Gain at tinabas ang espada ng bandit. Nakontrol ni Sheena ang dalawa sabay at napagtanto ng leader na hindi ordinaryong i-ranks ang kanilang grupo. Tinabas ni Sheena ang espada ng leader at nakita ng bandit ang nakakatakot na hitsura niya. Nakita ang bandit na talo na. At hiniling ni Sheena na ilabas niya ang informant. Biglang hinawakan ni Tiara ang bandit para pakalmayin siya. Naguluhan si Sobaki at nagtanong si Sheena kung ano ang ginagawa niya hanggang sa naisip ni Tiara na bumalik na sa normal ang kanyang mode. Nagulat sina Sheena at Sobaki at namula si Tiara na naalala niyang instinctively ginagawa niya ang parabang ginagawa ni Shay nung siya ay bata pa. Nagpatuloy sila sa kanilang biyahe at inisip ni Gay na inatake sila ng bandits dahil konektado ang karwahe sa simbahan. Pinag-isipan ni Sheena kung ano ang hinahanap nila. Pagdating sa bayan, ibinigay ni Nak sa kanila ang lahat ng certificates of completion. Pagkatapos nilang mag-report sa guild, naisip ni Sheena kung saan patutungo sina Gain at Sobaki. Sinabi nila na patungo sila sa Killman at umaasang magkikita muli sa hinaharap. Napansin ni Sheena na malayo pa sila sa fair, kaya iminungkahi niyang bumili na lang sila ng sarili nilang karwahe. Pinuntahan nila ang mga tindahan para tignan ito, pero pare-pareho lang ang nakita ni Sheena, kaya naisip niyang i-modify ang isa. Nag-alala si Tiara na baka ma-overdone niya ito. Nakakita sila ng isa na nagustuhan nila at tinanong sila ng seller kung nakabili na ba sila ng kabayo. Sinabi niya na baka kailangan nila ng higit sa isa dahil mabigat ang karwahe, pero inisip ni Sheena na pwede niyang gamitin si Yuzuha bilang last resort. Tumawag si Shay kay Sheena at sinabi na natapos na niya ang kanyang business sa kaharian. Nag-alok siya na hulihin ang isang monster para hilahin ang karwahe at sinabi na darating siya makalipas ang isang araw. Binanggit din niya ang kaguluhan na dulot ng paglipat ng sanctuary, pero iniisip niyang mabuti ito dahil pagod na siya sa palagiang recruitment attempt sa kanya. Pumunta sila sa isang inn, medyo mahal, pero nagdesisyon silang magpakasaya. Nag-relax rin si Yuzuha at sabay silang nag-dinner. Gusto ni Tiara maligo bago matulog at nagtanong si Yuzuha kung pwede siyang sumama. Pumunta sila sa bath pero narinig ni Sheena silang naglalaro kaya nagpakatino siya at naglibang sa pamamagitan ng pagtitig sa labas habang nakikita natin si Shay na nakikipagharap sa isang napakalaking beast. Dumating si Shay kinabukasan kaya pumunta ang grupo para sasalubungin siya. Nakadetect ni Yuzuha ang isang bagay sa harap at nakita nila na tinim ni Shay ang isang napakalaking jade wolf. Napansin ni Sheena na ito rin ay isang unique monster at hindi makapaniwala si Tiara pero nagustuhan siya ng wolf. Nagtaka si Sheena kung bakit ito ang pinili ni Shay at sinabi niya na kailangan itong sacred class monster para maglingkod sa kanya. Iniisip ni Sheena na sobrang laki nito pero sinabi ni Shay na alam niyang ito ang sasabihin niya at ipinakita na kayang paliitin ng wolf ang sarili. Nagtanong si Shay kung gusto ba nito siya pero medyo nalungkot siya at iniisip kung nagkamali siya kaya agad siyang tiniyak ni Sheena na masaya siya rito. Nakipag-usap si Yuzuha sa wolf at sinabi na ang pangalan nito ay Shimmer. Nagpatuloy sila sa biyahe papuntang fair at hindi maiwasang makahikayat ng pansin. Napansin ni Tiara kung gaano kasmooth ang biyahe dahil sa modifications ni Sheena at sinabi ni Sheena na mas maganda pa ito kaysa sa royal carriage. Nakipag-usap si Yuzuha kay Shimmer habang tumatakbo at nalaman natin na noong bata pa ito, siya at ang kanyang ina ang namuno sa Sacred Mountain pero natalo ang kanyang ina ng isang adventurer at siya lang ang nakaligtas. Tumakas siya at nasagip ng isang elf, si Tiara pala. Naalala ni Tiara na nasagip niya ang isang tuta noong 100 taon ang nakalipas at hindi makapaniwala na siya rin ang wolf. Nag-alok si Shay na i-transfer ang ownership sa kanya, kaya nag-break sila para gawin ito. Dissolve ni Shay ang kanyang ownership at nakagawa si Tiara ng contract kay Shimmer. Pagkatapos nito, pagod na si Tiara, kaya nagdesisyon silang magpahinga sa gabi. Tinanong ni Sheena ang intensyon ni Shay at sinabi nito na gusto niyang protektahan ni Shimmer si Tiara dahil hindi niya ito palaging matutulungan.